In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko ngayong Lunes ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Sa mabuting balita ngayon, itinuro ni Jesus ang isang bagay na mahirap gawin pero napakalalim. Huwag gumanti ng masama sa masama. Ang dating batas ay mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ang batas ni Kristo ay pag-ibig, awa at pagpapatawad. Sa unang pagbasa naman, nakita natin kung paano inaagaw ni Haring Ahab at ni Reyna Jezebel ang ubasan ni Nabat. Dahil ayaw ibinta ni Nabat ang kanyang mana, gumawa sila ng kasinungalingan, kumuha ng mga bayarang saksi at ipinapatay ang isang inosenteng tao upang makuha ang hindi nila pag-aari. Parang hindi na bago ang eksenang ito sa panahon natin. May mga pagkakataon na parang pabiro nating naririnig. Kapag gusto mong manalo, humanap ka lang ng witness na marunong umarte. Kapag ayaw ibigay ang lupa, gawan ng reklamo. Kapag may hadlang sa plano, siraan sa social media. Nakakatawa pakinggan minsan. Pero masakit dahil may katotohanan. Hanggang ngayon, may mga taong umaangkin ng hindi kanila. Gumagawa ng peking kwento laban sa kapwa. Naninira ng reputasyon,
para makalamang nagbabayad ng mga testigo upang maparusahan ang walang sala. Gumagamit ng impluwensya upang makuha ang gusto nila. Bilang mga Romano Katoliko, hindi tayo tinawag ni Kristo na maging mahina o bulag sa katotohanan. Ang tawag sa atin ay maging matatag sa katotohanan, ngunit puno ng pag-ibig. Kapag tayo ay inaapi, huwag tayong gumanti ng puot. Kapag tayo ay sinisiraan, huwag tayong magsinungaling pabalik. Kapag tayo ay nasasaktan, ilapit natin ang lahat sa Diyos. Hindi ibig sabihin na hayaan natin ang kasamaan. Ang ibig sabihin ay harapin natin ito sa tamang paraan. May katotohanan, katarungan, at pagmamahal. Sa panahon ng social media, fake news, paninira, at pagkakampi-kampi sa politika, mas kailangan nating itanong, ako ba ay tagapagpalaganap ng katotohanan o bahagi ng kasinungalingan? Ang tunay na alagad ni Kristo ay hindi sumusunod sa agos ng galit, kundi sa daan ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng pag-ibig, pagpapatawad at katotohanan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, pagalingin mo po ang lahat ng may karamdaman, pisikal, emosyonal, mental, at espiritual. Ipinagdarasal namin ang agarang pagaling ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, Josefina, Elvera, Cecilio, Reggie, Mary Ann, at ng aming buong pamilya. Pagpalain mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig, at nakapanood nito, lalo na ang mga may dinaramdam sa isip at kaluluwa. Ingatan mo ang lahat ng mga kaparian, mga relihiyoso at relihiyusa, ang aming mga obispo, ang aming kura-paruko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Jerry, Erlinda, at lahat ng mga lingkod ng simbahan. Patnubayan mo ang aming mahal na Santo Papa Pope Leo XIV upang patuloy niyang maakay ang iyong bayan sa kabanalan at pagkakaisa. Pagpalain mo ang gobyerno ng Pilipinas, ang Senado, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr. upang manaig ang katotohanan, katarungan,
at malasakit sa bayan. Ipinagkakatiwala namin sa iyong awa ang mga yumao, lalo na sina Papa Francisco, Janet, Hiram, Padre Cesar, at lahat ng aming mga mahal sa buhay na pumanaw na. Sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Birheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakuna, digmaan, karamdaman, kasinungalingan, pagkakahati-hati, at sa lahat ng uri ng kasamaan. Manatili nawa kami sa pag-ibig ni Kristo, araw-araw, hanggang sa makamtan namin ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang hamon ngayon, bago mag-post, mag-share, o magsalita laban sa kapwa, siguraduhin muna nating katotohanan ang ating sinasabi. Ang Kristiyano ay hindi tagapagkalat ng tsismis, kundi tagapagdala ng liwanag ni Kristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!